Lang mamamatay na OFW dahil sa maltreatment. I assure you that. 99.999%. Wala na pong masasawi na OFW. Hindi pa po kasi ako natatapos, Mr. Chair. Sabi mo kasi huwag ka magtatrabaho. Eh di na magtatrabaho yung worker, di ba patukan, di ba ka nagtatrabaho? Mr. Chair. Okay, sa'yo, susuporta ka. Kung tama po yung magiging batas. Siyempre, gagawa ba kami ng batas na hindi tama? Sige po. Sige, granting, totoo yung pinagsabi mo, bla 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 bla. Totoo po yun, Mr. Okay, Chair. kaya nga. Let's move on ngayon. Dito naman kay Riolin Saison. October 22, 2023, deployed. July 16, 2024, cardiac arrest. Andito ba yung relative ni Miss Riolin? Naka-online? Nandiyan ba yung husband? Ano pangalan ng husband? Andiyan si Edelberto? Miss Edelberto? Tenorio? Yes po, dito po. Yes, Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa Your Honor saka sa lahat po na nandiyan sa sinig ngayon. Pwede ba natin makita si Comsec, si Sir Edelberto sa screen? I can't see him. Can we put him on screen? Okay, magandang hapon, magandang umaga po. Ayan na si Sir Edelberto. Sir Edelberto, bago po sa balitang natanggap nyo na nasawi na po si Mrs., ano po yung mga napag-usapan nyo po ni Mrs.? Bali yung una po kasi niyang nirereklamo, yung dinadamutan po siya ng wifi, kaya hindi po online. Yun po yung unang nirereklamo niya po sa akin. Tapos yung lagi po yung sinalak yung pinto. Ano Tapos po? yung po yung nilalak po yung pinto ng kwarto niya. Kinukulong po siya, ibig sabihin? Opo. Bali, tapos kulang po siya sa tulog, sa pagkain, saka sobrang trabaho po. Tapos panggabi po kasi yung trabaho niya, Your Honor. Okay, panggabi? Gabi po yung trabaho. Bakit po? Opo, gabi Bakit po. panggabi? Bakit hindi umaga? Yan nga po ang inano ko sa kanya. Sabi ko, tinatanong ko po sa kanya, bakit gabi yung trabaho mo? Tinatanong ko rin po yung ibang mga kasama niya kung ang trabaho nila ay gabi, hindi raw po. Yung mga kasama niya araw, bakit ito pang gabi? Ako ang tinatanong ko sa kanya. Okay. Bukod sa mga... Bali, Go ahead, sir. Go ahead po. Sorry po. bali po kasi yung pasok niya minsan po ng hapon, ganyan, tapos hanggang alas 5 po ng madaling araw. Ganyan po. Siya pinapababa bago makapasok po ng kwarto. Kinukulong po siya pagkatapos ng trabaho? Opo, kinukulong po. Opo. Tapos po, isis lang po yung kain niya po. Ano po? Tapos po, bago, isang beses lang po yung kain niya. Once a day lang siya kumakain? Yes po, Your Honor. Tapos pag nasa kwarto po, bago po siya makakain, binuksan lang po ng amo niya yung pinto, bago lang po siya makakain ulit. So pag hindi bumukas, so yung amo magdi-deliver ng pagkain niya? Pag akyat pa lang po niya sa works niya, bago siya makakain, Your Honor. So itong kalupitan ng amo sa misis ninyo, ipinarating niyo po sa agency, ipinarating niyo po sa OWA, sa DMW? Kaliinan ko po yan sa agency, ang ano po niya, kasi natatakot po siya, baka hindi kagad makuha, saktan lang po yung amo niya. Hindi naman po ako nagkulang sa pag-monitor sa kanya, sa pag-report po. Ito yung agency na nagsabi nag-inarte lang si misis, tama? Yung sa counterpart po. Yung sa counterpart po. Okay. Yung sa Saudi po. Yung counterpart sa Saudi. Pilipinong nagsabi noon? Pilipino? Gina Rose po. Yung welfare officer? Gina Rose Gomez Bautista po. Gina Rose Lopez. Gomez Bautista. Okay. Now, nung sinasabi ni Mrs. na kinukulong siya, minsan lang sa isang araw kumain, kulang sa tulog, gabi ang trabaho, nung masabi niyo po sa agency sa local, na iparating niyo po, ano pong sinabi ng agency na local? Ang ano po nila, tatawagan daw po para ma-confirm. Tapos nung nagsabi yung asawa ko na yun nga po, natatakot po siya kasi baka po hindi kagad makuha ng agency yung counterpart, isaktan lang daw po siya ng amo niya. Kaya sabi niya, kaya ko naman po yung trabaho, kaya lang yung pagkain po kasi one day lang. Tapos po yun, nagpatagal ng patagal, yung halos parang hindi na po nasusunod yung kontrata niya na 8 hours yung trabaho, so sobra na po yung trabaho niya sa oras. Kailan po na discover ninyo mula sa inyong misis, from the time na siya po ay na-deploy up to the time na nakarating na sa inyo yung mga masamang impormasyon, how long was it? Ito lang po yung Ramadan nila nung March. Nung ma-deploy po siya October. Opo. Kailan po yung una yung pag-uusap? Yung, after October 22, nung kanyang deployment date? Bali araw-araw na po kami nag-uusap. Araw-araw. Kailan nga po yung unang araw na mag-usap kayo ni Mrs. at sinabi ni Mrs. ayoko dito kasi ito yung kalbaryo ko, etc. Nung December. Yan po. Yung December? Niya sa akin, yung nagreklamo po siya na hindi po siya nakakagamit ng wifi. Yun po. Gusto niya magpalipat ng employer. Kasi po madamot daw. Pero kailan po siya nagsumbong sa inyo tungkol doon sa pagkulong sa kanya, kulang siya sa tulog, at minsan na siya kumakain? Anong araw po yun? Ito pong
Yun po kasi yung pong pag-umpisa pa lang po talaga, gano'n na po yung ano, kumbaga may sarili po siyang kwarto, kaya lang nilalak po yung pinto ng amo, hindi po siya Okay, agad sa umpisa pa lamang po. So, Opo. ano yun, after 1 day, 2 days, 3 days, 1 week? Basta po yung pagdating niya doon, doon sa employer niya, yun na po yung sitwasyon niya, kinukulong po, sinasarado po yung pinto niya sa kwarto, Okay. kasi sariling kwarto po siya sa baba. Thank you. Ito nga yung sinasabi ko ano, sa OWA, sa DMW, sa Coalition of Licensed Agencies, at itong Presidente ng Philippine Association of Service Exporters. You see? Pare-pareho yung kanilang mga malulungkot na kwento. First few days, lumilitaw na agad yung kalupitan ng kanilang amo. And yet, nobody listened. Nobody did something. Naging pabaya tayo. Is this how we treat whom we call our modern day heroes? See? Yun yung sinasabi ko eh. Hindi sana nagkaroon ng tragedy sa kaso nito ni Ma'am Riolin kung pinakinggan natin si Sir Edelberto or kung meron tayong monitoring system in place, Secretary Hans, na kung saan after a few days tatawagan natin yung ating worker at sinabi ni worker, hindi na susunod ng kontrata, ito yung ginagawa sa akin, etc. Then mamamatay ng OFW dahil sa maltreatment. I assure you that 99.999% wala na pong masasawi na OFW. Alright. So kailan po yung pinakalas na nakausap niyo po si Mrs. bago po siyang masawi? July 15 po. Ano po yung sinabi niya July 15 sa inyo, sir? Sabi niya po nung umaga, sabi niya, mahal pa, pakitawagan yung agency na kailangan makuha ako ngayon kasi hindi ko na kaya masakit yung likod ko. Hindi na, hirap na ako maghinga. Kaya tinawagan ko po yung agency dito sa Puerto para po makuha kagad siya doon. Okay. Anong sabi po ng agency? Bali, ang sabi po ng agency, tatawagan niya po yung dyan sa Manila para naman po matawagan yung counterpart po sa Saudi para makuha agad. At too late na nung kunin yung Mrs. nyo. Yes po. Yes po. Pero di po kayo nagkulang time and time again to inform Yes. the proper authorities, agencies, tungkol po sa kalagayan ni Mrs., tungkol po sa hinaing at reklamo ni Mrs. sa inyo, tama? Yes po, opo. Nagre-report po ako lagi. Basta po pag nagsabi sa akin na magtawag ako sa agency o mag-chat sa agency, ginagawa ko po yun, Your Honor. Okay. So, again, dito, malaking pagkukulang ng agency. Tama. Now, sir, nung nabanggit sa inyo ni Mrs. na siya ay kinukulong, na siya ay hindi pinapakain, meron ba siyang sinabi na meron siyang karamdaman, na meron siyang sakit? Wala. Yung nalaman ko lang po na nadulas po siya noong June 24. Tapos po, yun po yung yun nga po yung humingi po siya ng tulong doon sa amin. Hindi po pinapatanong niya kasi lagi po wala doon yung amo niya na babae. Ang nasasabihan lang po yung anak, kaya nung anak naman doon sa nanay. Kaya po lumala ng gano'n yung yung sakit niya po. Okay, pero umalis dito si Mrs. healthy po siya, di ba? Yes po, Your Pumasa Honor. siya sa lahat ng health screening. Yes po, Your Honor. Kasi nga po, lumilitaw dito, sinabi po ng hospital, findings is cardiac arrest. So, ibig sabihin, may sakit sa puso, lumilitaw si Mrs. Yes po. Healthy naman siya umalis dito. So, maybe nagkaroon siya ng cardiac arrest dahil sobrang stress, I don't know, hanggang sa inabot niya itong sitwasyon. No? Saka Your Honor, kung meron man po siyang sakit, siguro po gagawaan po ng agency ng waiver, papipirmahin para po makalis agad at para ng bansa. Para po makapunta na ibang bansa, makalis po agad ng... Ay, may mga ganong kwento, kahit na may sakit, ipapasa ng agency, papirmi ng waiver para makalis? Ganun ba nangyari kay Mrs.? Hindi ko rin po kasi yung meron po kasi nagsasabi ng mga iba na ganun daw po yung ginagawa. Kung may sakit na mild lang, gagawin daw po ng waiver, papipirmahin si OFW para daw po ma-deploy sa ibang bansa. Okay, wait a minute. Okay. DMW? Agency muna. Myriad, Human Resource and Services. Good afternoon, sir. Hindi po magandang hapon natin ngayon eh. Ma'am Jocelyn. So practice nyo po ito na pinapipirma yung mga worker ninyo kahit na may health problem, papapirmahin nyo ng waiver para mag-go na at maka-deploy na, may deploy na? Hindi po, sir. Hindi nyo gawain to? Fit to work po siyang umalis po. Well, hindi kay Ma'am Riolin, sa mga ibang worker ninyo. Pero you're aware of this kind of practice. Maaaring hindi nyo ginagawa sa inyo, pero nababalitaan mo sa ibang agency siguro. Nangyari. Tama? So tumatango kami ng yes. So alam mo, so this is a practice, industry practice. Okay, DMW and OWA. So inamin niya na mismo, hindi raw siya, pero sa ibang agency, nagiging parang common practice na kahit may mga sakit, yung mga worker, pinalalabas na healthy sila, papirma ng waiver para ma-deploy na. Ano pong reaksyon nyo? Sino gusto Mr. mag-react? Senator, pwede ko lang pong sabihin na definitely illegal po itong practice na ito. Basic po na dapat pasado sa health exam. May prueba na hindi pasado dun sa pagkakakwento ni Mr. Edelberto. At winave, wala pong makakapagbaliktad sa
non-fit to work, unfit to work. Bawal po yun sa batas and definitely illegal. There will be a penalty, a criminal penalty pa nga ho kasi binabaliktad yung kung ano yung nakasulat na dun sa kasulatan. Sa kaso po ni Reolyn, October 2023 siya lumapag sa Saudi. Nung unang mga buwan, nakapag-report sa electronic system natin na maayos siya. Pero pumalya na po pagkatapos ng mga susunod na buwan hanggang nga sa nalaman na nila na may nangyayari ng hindi maayos, hindi rin po inulat sa atin at dahil doon ay may penalty na po antimano, may suspension and then may investigasyon na si Yusek Bernard na mas malaliman po. At tama po kayo, papatawan natin in the long run ng hindi lamang administrative penalty kundi multa. Pero I'm very interested, Secretary Kakdak, Yusek Olalia, Mr. Ignacio, na nagiging common practice na pala sa mga agency na kahit na not fit to work, palalabasin na fit to work, meaning idudoktor, and then papipirma na ng waiver. So, bakit alam nila at hindi nyo alam? Alam ng mga agency. Inamin, no? Rosely. Delikado to. Di ba? Mahirap ang trabaho doon sa Saudi, tapos may sakit pala sa puso na dapat hindi payagan na makapagtrabaho doon. Dahil sa hirap, imbis na hindi pa sana atake na sa puso. Dahil dinoktor yung health certificate. So, wala pa ba tayong nakasuhan? Wala pa ba nakukulong? Mr. Chair, dalawa po yun eh. Una po, nasa undertaking po na pinipirmahan at pinapatupad po ng bawat ahensya at ng DMW na lahat po ng kanilang ide-deploy physically healthy and fit to work. Malinaw po yun. Kapag po violate yun, RV po yun, recruitment violation at hindi lamang po kanselasyon kundi meron pong kaugnayang criminal liability po lalo na kung namatay yung ating OFW. Pangalawang framework po ay yung sa DOH. Yung PEME nila, kasama po sa PEME yung physical examination. Ipapasa po dapat nila yun. Kapag hindi nila naipasa yung physical examination, ibig sabihin may sakit sa puso, may hypertension, papagsak po yan. At pag yan po ay pinasa at pinagpirma ng waiver, ay hindi lamang po yung ahensyang tatamaan, pati yung medical facility na nag-issue po ng fake na PEME ay tatamaan po, Mr. Senator. So how can we avoid this, Yusek Olalia, from happening? Kasi rampant na in-admit niya So parang common practice na. So how can we avoid this kind of illegal practice? Yeah, may batas po tayo at i-implement lang po natin yung batas, Mr. Chair. No. Kasi ako prevention okay, may batas tayo, makulong, dapat makulong. Pero habang maaari, sana, bago tayo dumating doon, o wag na sana tayo dumating doon, mapigilan natin. So how do we stop? How do we put a break on this practice na pinalalabas healthy kahit na dineklara na not fit to work? Yeah. Una po, Mr. Chair, kunin po natin kung sino yun, i-identify po natin. Ibigay po sa akin yung pangalan ng OFW na pumirma ng waiver. At we will get to the bottom of this. We will conduct an investigation, we will coordinate with the appropriate agencies, and we will file the appropriate criminal case. O nga, pero ang ibig sabihin, Secretary Yusek Olalia, paano po natin malaman o matunton yung mga workers na dineklara na not fit to work ng isang medical facility and yet nakapagpinagtatrabaho pa rin? Ang tanong ko, paano natin malaman na ito ay not fit to work at pinilit pa rin pagpapasahin para kumita ng agency? Paano natin matrack down? Una po, tatanungin natin yung agency kasi sila lamang po ang nakakaalam na finake Okay. po nila. Sige. Pangalawa, yung OFW po, kailangan po mag-report mismo. Sige, unang tumaas si Ma'am Raquel Bracero, President Philippine Association of Service Exporters Inc. Ma'am Raquel, magandang hapon. Okay, magandang hapon ulit po. First and foremost po, we support na ito pong fit to work certificate is number one requirement para po mapaalis namin ang isang OFW. And malaki pong kapatawan na pagka hindi namin sinunod. Now, yun hong mga clinic na pinapadalhan po namin ay accredited po yon ng Department of Health and also accredited po ng Department of Migrant Workers. Now, pagka pinasa nila na hindi naman dapat pumasa, malaki po ang responsibilidad ng isang clinic. So, dapat po kasama po ang clinic dito na mananagot dahil sila po yung nandoon at sila po yung nagbibigay ng fit to work certificate. Dadating na lang po sa amin na sila ay fit to work. But yun pong magbibigay ng certification ay yun pong clinic na accredited ng Department of Health and Department of Migrant Workers. Okay, will it be better na kung yung mag-issue ng fit to work government hospital versus mga clinic lamang na accredited ng DOH na pwede naman pasintabi, hindi naman lahat siguro, na pwedeng mababayaran lang para baluktutin yung result ng medical exam? Why not government agencies na lang? I mean, government hospitals, government provincial hospitals.
may idudugtong lang po ako, Yes, ma'am. Your Honor. Yes, ma'am. Malaki po ang responsibilidad not only the clinic but also the agencies. Dahil pagdating po ng doon sa host countries, the workers had to undergo also the medical check-up. Pag bumagsak po yung worker, automatic po yon pauuwiin. At sagot po yon ng agency at saka ng clinic. Kaya kami pong mga agencies, hindi po namin isusugal yung magpapaalis po na hindi po fit to work. Dahil requirement po ng host country na pagdating ay mag-undergo po ng medical check-up. And who does the medical check-up upon arrival ng ating worker? Yun pong, meron pong mga private, meron pong government. Like sa Singapore po, dinadala po No, nila. don't forget about Singapore. Singapore's doing good. Excellent. Wala tayong problema sa Singapore. Huwag natin idamay Singapore. Hindi, yung Sa kung Saudi, saan. talamak yung violation. Yung sa Saudi po, wala ho akong deployment sa Saudi Arabia. Okay, nga, you're talking about something na you don't know. Hindi po, kasi po, kasi yung binibigyan mo example, Singapore. Ang gusto ko Saudi kasi ito yung madalas na may violation. Yes, Ma'am Sermonia. Kaya, thank you, Mr. Chair. So, ganito po ang katotohanan sa mga medical. So, si worker po, magme-medical yan, magkakaroon po ng result. First po, magkakaroon yan ng pending for medication. So, ititreat po yun. I-issuean po ng referral ng... kasi po itong mga medical clinics po for Middle East, yung GCC countries, yung Gulf Corporate Councils, there are 6 countries. So pagka po, hindi po one shot na fit to work yan, magkakaroon po ng pending. Pagka po nagkaroon ng pending, i-refer po yan sa ibang specialist. Then yun pong specialist ang magdidetermine po kung fit siya or hindi. Then there are some cases din po na napepending na magkakaroon po siya ng medication. For example po, nagkakaroon po siya ng yung sa x-ray niya na meron siyang infection because may flu. So mag-undergo po yan ng treatment. For example, 1 week to 2 weeks, 3 weeks to 1 month. So, No, ma'am. Okay, napapahama tayo. Ang gusto kong malaman, kasi sabi ni Ma'am Bracero, kung kapareho din ba kasi nang ginagawa sa Singapore, sa Saudi, ganun din ba na pagdating nung worker, pinapa-medical pa rin? po, Mr. Chair, opo, kasi po, Okay, sige, sino pong nag-medical? pagdating po dun sa bansa na, How many dun po days siya- after? meron pong 1 week or 2 weeks dun po sa government hospital. Kasi po, pag po sila na fit to work, that is the time na may apply ni employer si worker ng kanyang residence sa permit. Yung pong tinatawag nila na Bataka Madaniya. So, kailangan po, meron pong ganoon si worker. Sorry, okay. So, pagdating niya sa Saudi, merong sa kanya, mag-check? Opo, kailangan pong idala ng employer si worker kasi may Sa isang government hospital sa Saudi or a clinic na accredited? at doon lang po sa government hospital kasi po yun po ang requirement ng Okay, sige, sa government hospital. So, what happens if pag-check ng government hospital sa Saudi na not fit to work yung worker? immediately po repatriation. Hindi po pwedeng mag-stay si worker doon. Kaya po kami mga recruitment agencies na fit to work na po dito. There are instances na nagiging unfit siya doon. Yun po, no way na makapag-work. Immediately po repatriation. Yun na po yung nire-report namin So ano sa nangyari? office. Na sa atin, fit to work, pati sa Saudi, 2 weeks later, not fit to work. So tama yung mga sinabi man ni Jocelyn na pinipit to work dito, pag sa Saudi, government hospital ang nag-check ng Saudi, lumitaw na not fit to work. So sa kasong ganon, anong nangyari sa agency? So pagka ganun po, kami po yung responsible doon sa repatriation. Macha-charge po kami doon. So in that case, DMW or OWA, so anong ginagawa? Na, eto na nga, lumitaw na, tama na yung sinasabi ng ating mga resource person ngayon, particularly si Ma'am Jocelyn. Pinit to work ng agency natin dito. Malino na dinoktor yung health certificate. Dahil pagdating ng Saudi, government hospital ng Saudi ang nagdeklara na not fit to work after ipaisailalim sa medical exam yung worker. Ano pong nangyari dyan? Meron ba tayong monitoring na kapag yung na-flag down ng Saudi government health facilities na not fit to work yung ating mga worker, ilan? Meron ba tayong bilang, statistics? Mr. Chair, napaka-importante po nun, kasi pagka unfit to work sa Saudi, for example, tapos fit to work na pinalis, unang-una po magrereklamo dyan yung OFW natin. Dahil unang-una, bakit natin siya pinayagang umalis, tapos pagdating doon, hindi siya pala pwede magtrabaho. So, magrereklamo po yan at magfa-file ng RB for the unexpired portion ng 2 years mismo. Kung 2 taon pa lang, hindi pa siya nakakapagtrabaho. Sasampahan po niya ng kaso ang ahensya, pati po yung employer. At dyan po, hinihir po natin, napaka-importante po yung ganyan, kasi recruitment violation po yun. Ang tanong ko, ilan na ba mga insidente na na-encounter ninyo na kung saan dito sa Pilipinas, the workers been declared as fit to work, tapos pero pagdating ng Saudi, dineklara siya na not fit to work. Ilan po yung mga kaso meron tayong ganun? Mangilan-ngilan po, pwede ko pong ibigay ang datos po, Mr. Chair, at hihingin ko po yung datos natin kung ilan po yung ating isinampahan ng kaso ngayon. Okay, so doon sa mangilan-ngilan, ano pong ginawa natin doon sa agency? Una po, dininig po natin yung kaso. Tinignan po natin kung totoong may mali dito, no? Ang ibig sabihin, talagang dinoktor yung kanyang yung pre-employment medical examination niya, yung PEME nga na tinatawag. At pag nalaman po natin na dinoktor po yun, nire-recommenda po natin kaagad na sampahan yung medical facility na gumawa po ng hindi tamang Okay, so medical far doon sa certificate. mangilan-ngilan, meron na ho ba nasampa na medical facility?
Ma'am? Pwede pong madagdagan. Ganito po kasi, ang validity po ng medical ng isang OFW po na papunta po sa Middle East ay 3 buwan. So pagka po yung valid pa yung kanyang medical, hindi pa po namin ire-remedical yun kahit po na paalis na po siya. So ito po, nakipag-usap na po kami ang aming asosasyon sa mga accredited clinic po ng Middle East. They call it po GAMCA. So ang paliwanag po nila sa amin, fit to work yan nitong ganitong date, na-deploy nyo nung ganitong date. Maaari naka-acquired na siya ng any kind of diseases or infection. Yun po yung pinaliwanag po sa amin. Kaya po, ang nangyayari po, ako po, I will speak for my agency. Pagka po ganun, bago pa po... Okay, so pag dineclare ng not fit to work, siyempre dinidescribe doon kung anong reason ba siya dineclare fit to work. Opo, meron po. Pag sinabi lang po, merong lung problem, heart problem, then doon yung, di ba, Yusek Olalia, doon papasok na kakasuhan nyo dapat yung clinic dito, medical facility. Now, pwede ba yung Yusek Olalia na ang mag-check na lang sa ating mga OFW palabas ay mga government hospitals, huwag dito mga clinic-clinic? Is that possible? Clinic-clinic na accredited ng DOH? Ilan po sa accredited ng DOH po ay talagang government facilities po talaga. Pero may mga private clinics po kasi, yung pong pagre-regulate po niya nasa DOH, pwede po nating ipatawag ang DOH at ilalatag po nila kung ano po yung kanilang patakaran para po sa accreditation ng mga PEME. Okay. Yan po ang gusto kong mangyari. And then gusto ko rin po, doon sa mangilan-ngilan, give me the list of those cases. Give me a list of those cases na kung ano na nangyari. Nasampahan ba ng kaso? Ang dapat sampahan ng kaso at ano nangyari doon sa kaso. I need a list of that. Yes. Mr. Chair. Ito naman, kasi kanina ka pa. Ito siya naman po. Bago-bagong boses to. Si Ma'am Alicia De Volgado, President Overseas Placement Associations of the Philippines, o OPAP. Ma'am Alicia, good afternoon po. Yeah, good afternoon, Chair, and good afternoon po sa mga nandito po sa lahat. So regarding po sa medical examination, for every country po, kagaya ng Saudi Arabia, there is a specific po na medical exam na dedicated para isang worker. If the cause of death or if the cause of the repatriation po na hindi pumasa ng Saudi is beyond the examination required po, hindi po kasalanan ng medical clinic because wala po dun sa scope na examination na binibigay po nila. So, Ano pong klaseng examination ang ginagawa pag sa Saudi? meron po tayong X-ray, hepatitis B, sugar, yung LDL, at saka FBS and everything. But if I can email po to sa secretariat po ninyo, ano po yung scope ng medical examination na covered for Saudi Arabia. Yun This is po- like an executive check-up? hindi po not limited kasi masyado pong costly na po yun pag executive or thorough medical check. Pero dito ba, thorough check-up ang ginagawa? Hindi po lahat. Hindi po lahat. Hindi lahat? As per country specific po yung medical exam required by the government and required by the GAMCA ho. Ito yung- Hindi, ang gusto ko lang, I'm not interested sa ibang country kasi wala tayong mga reklamo Yes, sa ibang okay, countries tulad okay. ng Singapore, Japan. Yeah. Wala eh. Ang problema talaga palagi, Middle East eh. So, ano ba ang requirement sa Middle East ng mga OFW natin? Anong klaseng medical check-up? I will just email po kasi hindi ko memorize po. Okay. Singapore kayo, ma'am. Taas ka ng taas na kamay. Pang Singapore workers. Nidadagdag ko lang Ikaw, po. si Ma'am Sermonia. Doon po, balik po tayo sa usaping medical po sa Middle Ma'am, East. ano nga yung klaseng medical check-up ang ginagawa sa mga Kompleto workers? po ng yun. palabas? Yun po ay, Are we talking about executive check-up? Okay po. Yung executive check-up na po yun kasi po kumpleto po Ano yun. po, halimbawa? Nandun po ang X-ray, nandun po ang hepatitis ABC, nandun po ang VDRL, nandun pa po ang lung sa X-ray, iba't iba pong klase ng X-ray. Physical examination, meron din po sa heart. Most especially po, pagka po yung above 38 years old, nire-required na po yan ng ECG. Nire-required na po yan, ano yan sa heart ate? Yung complete examination po about sa heart. Yung pong blood chemistry po, madami po yan. So, meron yung complete blood Yes, chemistry. it's like a executive So lahat na po ng checkup. lab test? Yes po. Okay. So, Pati po sa physical examination, Mr. Chair, karamihan po may bumabagsak po sa psycho, yung psycho test. So yun po, hindi na po namin... hindi, yung pang Saudi po, pang Saudi. Ang Yan na nga po, yung so, psycho complete lab test, psycho test, X-ray, HEPA, ABC, yung pong lipid profile, yung sa heart po, meron din po yung sa complete physical examination. Yung stress test meron po. Pagka po may nakita something sa heart, Okay. i-require po yan 2D echo, stress test, meron din po yung complete blood counts, meron din po yung drug test. Kompleto po yan, Mr. Chair. Ang nakikita po namin na ano po siguro dito, katulad po nung nakipag-usap po kami sa association po ng medical clinic. So kung siya pumasa sa complete blood test, X-ray, hepatitis, heart, stress test, etc., parang it sounds to me like an executive check-up Opo, na. pati po VDRL. So, yes, bakit pagdating ng Saudi, dinideklara lang not fit to work? Mr. Chair, Meron man nadideklara not fit to work. opo, mangilan-ngilan po yon. Kaya nga po, Kaya po, anong nangyari Ang sa sabi- inyong ginagawang investigasyon? ang paliwanag po sa amin ng medical clinic na inaccredit po ng GCC countries,
yun po na medical fit to work. Pero dumaan na po ang ilang araw, ilang buwan, dahil 3 months po yung validity. Ang isang tao daw po ay maaaring maka-acquired ng infection or Okay. any kinds of diseases within 24 hours. So doon po sa not fit to work na inilalagay sa certificate kaya siya ipinapauwi, ano po ang sinasabi doon? Bakit? Anong reason? Tulad sinabi Ito mo po. nakalagay, may virus, bacteria ba? Okay. Karamihan po na nagiging findings ay sa lungs po, sa x-ray po. Meron po siyang... Sa lungs? Opo, meron po siyang infection. Kasi po unfit doon, hindi po yan mawawave. So ibig sabihin, yung lungs x-ray dito, o yung lungs, pag-check sa lungs niya dito, pasado siya. Pagdating doon, nagkaroon ng infection yung lungs niya. Paano nangyari yun? Dito po niya nakuha na yon, Mr. Chair. At pangalawa po, yung hepatitis. In a span of 3 months, agad-agad magkakaroon siyang problema sa lungs? Yun po ang Come on. yun po ang sinabi sa amin. Next time siguro mag-COMSEC, mag-invite tayo ng mga medical experts dito, cardiologists, yung experts yes po. sa lungs. Kasi I don't believe that in span of 3 months, nagkaroon agad siya ng problema sa lungs. Yun po Ano yun. yan, naninigarilyo siya ng 5 packs a day na sigarilyo. Yun po yung Kaya paliwanag po bago siya sa amin. mag-deploy, sige-sige niya, maninigarilyo muna to. Mr. Chair, dahil nga po kami... Kahit nga yung maninigarilyo ng 5 packs a day, abutin ng taon bago magkasakit sa lungs. Ito, 3 months, magkakasakit na agad sa lungs. Yun po. Sometimes must be wrong. Talaga pong nakipag-usap po kami, nakipag-dialogo po kami sa accredited clinic ng Middle East. They call it GAMCA. At alam niyo po, Mr. Chair, ito pong Ministry of Health ng GCC countries ay bumubisita po dito sa ating bansa. Nakikipag-coordinate po yan sa DMW, saka po sa Department of... Sige po, sige, granting, totoo yung pinagsabi mo, blah, 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 Ay, blah. totoo po yun, Mr. Okay, kaya Chair. nga, ngayon, ito yung sinasabi ko naman sa DMW at sa OWA. Okay, dumadaan sa butas ng karayom yung ating mga OFW sa medical check-up. Pero hindi nagsasubmit ng health certificate ang mga employer. Paano kung yung employer may sakit sa TV? Nahawa siya doon. That could be possibility. So that's why from now on, kung merong medical check-up, malinis yung ating OFW, babanggain niya na malinis na health certificate ng employer. Ganon din, ipa-check din kung may topak pa sa ulo ng employer o matino. Mind you, meron isang kaso na napauwi yung isang OFW dahil may topak yung kanyang amo, gumagawa ng kabalastugan. So napauwi. And then after a few months, 2 or 3 months, dumating yung kanyang replacement para doon sa same amo. For the second time, tinopak ulit yung amo, ginawang kabalastugan yung OFW natin. Napauwi ulit yung OFW. And then, kumuha si employer ng replacement. Dumating yung replacement after 2 months, doon pa rin sa may topak na employer. Again, napauwi ulit. Kumbaga, paulit-ulit na lang yung cycle. Yun yung sinasabi ko. So dapat, from now on, kailangan yung mga employer, check din natin yung kanilang police dapat magkaroon silang police clearance, psychiatric exam, pumasa sila, tapos dapat meron silang health certificate na wala silang sakit. Is that a possibility? Not a possibility. We have to do it. Matagal ko nang sinasabi. Yes, Mr. Chair. Ang isa pong ginagawa natin ngayon, kinakausap din natin yung agencies kasi may mga sitwasyon, in fact, madalas, hindi alam ng worker kung sino yung employer niyang pupuntahan. And we have to reverse that trend. Dapat pag alis pa lang dito, kilala na natin yung employer para masagawa yung nababanggit ninyo, tignan yung track record ng employer. Meron kasi tayong whitelisting na pwedeng i-apply doon sa mga employer. Ibig sabihin, hindi kailangan antayin na magkasala sila, i-clear natin kaagad sila kung maganda ang kanilang track record. So yun po ang sinasagawa natin ngayon. Mr. Chair. Pinakamabilis niyan, Secretary Kakda. Lahat ng mga employees sa Saudi na gustong mag-hire ng Filipino workers, may listahan naman yan, di ba? Mag-apply sila. Paano natin nalalaman na yung isang Saudi household na ngailan ng Filipino workers, how is it being established from first to finish hanggang sa magkaroon sila ng worker na? Paano po? Mr. Chair, kami po ay meron tinatawag na counterpart agency po doon. Yun po yung aming ka-business partner. So ang main roles po nitong aming counterpart agency po doon is to select the best and the good and qualified employers. So kaya po... Hindi, kaya nga po, kailan po nalalaman? So nag-a-apply po itong mga employer. Opo. Mag-a-apply sila sa FRA Opo. na I want a Filipino worker, ganon. Opo. So pag anong screen ang ginagawa ng FRA? Sabi mo the best and the brightest? So, Hindi po, ayun po nga, the good and qualified employers. So, paano nalalaman kung good and qualified employers yung pupunta nating OFW? Okay, Mr. Chair, meron po kasing na pinrescribe na polisiya, ang Ministry of Interior, kung sino lang po yung qualified mag-hire ng workers. So, nandun na po yung salary bracket, ano yung status po niya pagdating sa finances, yung po mga ganun. So, yun po, chinecheck na mabuti. Dahil, Kaya nga po ma'am, okay, sige. Kung chinecheck po yun, kung nasusunod po yun, wala na sana mga namamaltratong OFW, wala na sana namamatay ng OFW, wala na sana nagreklamo ng OFW hindi na sweldohan. pangalawa po, So, ibig sabihin ma'am, hindi na susunod. Maraming mga employer dyan sa Saudi na may topak. O ba't napupunta sila doon sa may topak? So, ibig sabihin, hindi din undergo itong tinatawag na neuropsychiatric exam.
Yung ating mga kababayan, pag bago pumunta doon, nag-undergo. Pero itong mga employer, hindi. So from now on, ang gusto ko, lahat ng employer sa Saudi, bago sila makatanggap ng worker natin, health certificate. Pangalawa, yung neuropsychiatric exam, pumasa sila, financial, may kakayahan sila. And then number 4, meron silang police clearance. Mr. Chair, maganda po sana yan. Kaya lang po, alam po ng ating DMW, yung dating Department of Labor. Yan po ang naging dahilan bakit po binan ang HSW sa bansa po ng United Arab Emirates. Ano HSW? Household service worker. Kasi po, meron po silang tinatawag na Act of Privacy na hihingan po ng bank account, picture ng family. Ito po ay hindi po pinapayagan ng Sharia Court. Yung pong ganitong polisiya. Yung bank account. So how about yun- health certificate? Yung pong maganon. Ang masasabi ko lang po bilang presidente po ng licensed recruitment agencies na nagdi-deploy po ng domestic service workers ay ang bawat ahensya po ay dapat po may pag-uusap sa pagpili ng qualified na employers. Kaya nga po, define qualified. Oo nga po. Yung doon na nga po papasok nyo, sabi ko na baka walang kakayahan, walang pera. Kasi ang dami kong mga complaint na tatanggap OFW, hindi na papasweldohan. Number 2, yung ating mga OFW ng reklamo dahil yung kanilang amo may topak, may sira sa ulo. Kung yan ay nag-undergo ng neuropsychiatric exam, so hindi nakapasa yun, hindi na sana. Mr. Chair, Naabuso yung ating OFW. pwede po akong makapagdagdag. Yun po kasi... Ano pa idadagdag nyo na? Yun po, yung sa hindi po nakakasweldo, yun na nga po, dapat po talaga merong talaga pong strict monitoring itong si agency po dito sa Pilipinas sa nadi-deploy. Kasi po, Ma'am, monitoring, nahirapan nga kayo eh. Di ba? Hindi naman Dapat po ma'am sa screening. hindi po mahirap, No, Mr. Chair. dapat Hindi i-screen po nyo po. mahirap. I-screen nyo po muna kung may capability ba magpasweldo itong si amo, number 1. Number 2, kung itong si amo ay malusog ba, tulad yan, yung pala merong sakit sa TB. Diniklara dito na fit to work, nag-x-ray sa chest, lungs, all clear. Pagdating doon, nagkasakit ng TB. Ibig sabihin, yung amo niya may sakit ng TB, nahawaan lang siya. Kaya after a few days, diniklara siya. After 2 weeks, diniklara siyang not fit to work. Di ba? Sabi niyo kung minsan after 2 weeks pa, paano kung malala ng TB nung yung amo? Di 2 days pa lang, kakapit na yon. So yun ang sinasabi ko. Dapat talaga, DMW, i-implement na to, meron din screening, thorough screening sa mga employers. Mr. Senator, I think we are both on the same track kasi nga, yung sinasabi ko po kanina, isang malaking problema, hindi alam ng worker kung sino employer niya bago pa siya umalis ng Pilipinas. So dapat kilala na natin, makita na natin yung track record as you mentioned, yung job description ng worker dapat malinaw, yung number of household members, kasi po di ba dito sa Pilipinas malinaw kung sinong employer. Hindi susunod yung kasambahay kapag nag-uutos hindi employer. So dapat malinaw po kung sino yung mga kanyang employer at yung track record ng employer. We fully agree, Mr. Senator. Yan na po yung sinasagawa natin ngayon and hopefully mag-materialize na itong efforts natin in the next few weeks and months na matitinong employer ang pupuntahan ng mga kasambahay natin. That is true. In my experience, marami sa mga worker natin na nakalagay sa kontrata, ang kanyang amo mag-asawa tapos isang anak. So sabi ni OFW, okay, good. Pero pagdating ng Saudi, yung pala, 12, 15 tao ang kanyang alagaan. Walang sa kontrata. So that should have been avoided kung meron kayong sinasabi mo monitoring to make sure na yung nakalagay sa kontrata ay tama at identified yung pupuntang employer days before. Hindi yung on the same day darating si worker, mabubulagan lang siya, ang daming trabaho pala nag-aantay sa kanya. At may topak pa yung amo, may topak pa yung mga anak ng amo, etc. Yes, ma'am. Tama po yung sinasabi nyo. I fully 100% agreed. Nangyayari po yan. Meron pong mga element of surprises na ginagawa ang mga employers. Nakalagay naman po doon, nakasaad po doon sa kontrata. Ilan yung aalagaan, ilan yung members of the family. Pati nga po kung may, kalimbawa, may pets, may aso, may pusa nakalagay. Yun po ay totoo pong nangyayari na. Ito po, sasabihin, ang dineclare ng employer 2. Pagdating pala doon, 4. Tapos i-declare niya, ganito lang yung sukat ng kanyang bahay. Nung pala, may 3 floor, may 3 palapag. Yun po, ang briefing po namin sa aplikante, ito yung nakalagay sa kontrata mo. Anything na ma-violate dito, huwag kang magtatrabaho. Kasi, bakit hindi tama yung nakasaad sa kontrata? Teka muna, huwag ka magtatrabaho, di mabubugbog siya kasi di siya nagtatrabaho. Mapagbintangan pa siyang, pag tumakas siya, mapagbintangan nagnakaw. Dapat, ang advice nyo sa worker, uwi ka na agad, tawagan mo kami. Hindi pa po kasi ako natatapos, Mr. Chair. Sabi mo kasi huwag ka magtatrabaho. Di na magtatrabaho yung worker, di ba patukan, di ba magtatrabaho? Mr. Chair, ang sabi po namin, huwag kang magtrabaho, magpasoli ka sa agency, at huwag kang magpapa-redeployed. Kailangan makauwi ka kasi in good faith ka na pinadala namin doon na ito yung tatrabaho mo, tapos doon pagdating hindi. So, nakalagay naman po kasi yun, Mr. Chair, sa kontrata, saka sa bilateral agreement, kung ano po yung tamang kontrata. Yun nga po, ginagawa ng worker yon. Nagsusumbong po sa inyo. Opo. Bakit marami pa rin
mga worker natin na hindi inaksyonan yung ganong klaseng reklamo na hindi nasusunod ng kontrata hanggang sa makarating po sa programa ko. Ang masasabi ko lang At po, ang iba pa nga sa inyo, magsasabi, nag-inarte ka lang, sige, magtiis-tis ka. ang masasabi ko lang po doon ay pakinggan yung sinasabi ni worker. Paano yung mga agency, mga alipores mo, mga kasamahan mo na hindi nakikinig? Ano magandang gawin doon? Yun nga po, alam po nila ang kapupuntahan nila. Ano pa yung kapupuntahan nila? Yun po, makansela ng lisensya, masuspende. Kaya po, ang sabi nga po namin, So paano natin maiwasan yun? kaya nga po, ang sabi namin, pag nagsabi si worker, kasi ang worker po, pag kaya niya magtrabaho ng 2 years, Hindi, paano natin anong kailangan natin gawin para itong mga agency po kayo, no? opo, Yung mga katulad mo, kabaro mo ng mga agency na kapag nag-complain ng worker, kailangan sila umaksyon. How can we make them oblige? yung to police our own ranks, ganun po. Ay, marami po kaming isinasagawang ganyan. Yun nga lang po, ito po ay na-report na namin ng ilang beses sa DMW. And then, anong ginawa ng DMW? Alam niyo po, ang sinasabi sa amin ng DMW, i-report niyo nga si ganon, si ganyan. Kami po ay hindi makapag-report ng kaya ang sabi po namin, ay inyo na lamang pong tingnan. Sa totoo lang po, Mr. Chair, ang DMW talaga pong luto kami sa pangaral. Marami po naman po talagang ahensya dito na hindi po maipakita yung president. So, kung di mapakita ng president, ba't nabigyan ng lisensya? Hindi po, nung pong nag-apply ng lisensya, andun po yung president. Pero ngayon po nag-ooperate na, hindi na po Okay. makita Ma'am, sa meeting si president. kaya- Mga representatives na lang kaya po ma'am, yung isang tanong ulitin pinapadala. ko. Interested ako ng gusto yung, how can we make these agencies na sumunod doon sa gusto kong mangyari, na kapag, at kayo po mismo nagsabi, na kapag yung worker, pagdating niya sa kanyang deployment, ay nakita niya hindi sinunod yung kung ano yung nasa kontrata before she left here, magsumbong at yung agency mag-action. Paano natin maobliga yung agency na makapag-action? Kasi marami sa mga agency, hindi ma-action. Kaya- Nagbibingi-bingihan lang. Kaya po sila ay nasususpende, nakakansilahan po ng lisensya. Napaka-stricto po ng rules ng DMW. Yun po ay, ano na nga tawag ate? Kaya nga po, marami na suspende, pinag-usapan natin Mortal kanina. sin po yun. Mortal sin. Opo. Okay. Sige. Sabihin natin, mortal sin, sige, nasususpindi. Kaso po, nangyayari pa rin paulit-ulit. So para sa kanila, yung suspension, baliwala yun. Kasi nga mag-a-apply lang sila para ma-lift yung kanilang suspension at ma-lift yung later on. O dili kaya, pag nakansila yung kanilang license, mag-open sila ng panibagong agency using a different name and then the same people running it. Didiretso na kita. Ano kaya kung mumultahan at ikulong yung mga katulad ng kabaro ninyo na hindi nga sumusunod? Okay ba sa'yo na makulong ka? Kung ano po yung nararapat, kami po, Kaya ka. kami po ay susuporta sa inyo. Good. So gawa tayo ng batas. So okay sa'yo, susuporta ka. Kung tama po yung magiging batas. Siyempre, gagawa kami ng batas na hindi tama. Gagawa kami ng batas para tama. At Para sa paggawa po ng batas ay maging member po kami ng technical working group Of po course. ninyo. Kaya pag gumagawa, Salamat po, sa salamat. paggawa ng batas, nandiyan yung lahat ng stakeholders kasama para mapag-usapan. Kasi po, na baka po himay-himay pag batas. sinabi kong nag-agree ako kay Senator Tulfo, baka ako naman po ibitayin nila.